Pwede na nga bang mag-apply ng calamity loan dito sa SSS, lalo kung meron ng dineklarang state of calamity sa lugar ninyo? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa website ng SSS, that's sss.gov.ph, pwede na kayong mag-login at pwede na mag-apply ng calamity loan, lalo kung pasok kayo or eligible kayo para sa loan na yun. Try muna nating mag-login. Click ko tong sign in. At i-enter dito yung code na may receive sa phone ninyo, or kung na-setup nyo na yung time-based password, pwede rin naman. Kahit isa lang dyan, pwede yung piliin. Click login. I agree dito. At dito sa loans, calamity loan, pwede nang mag-apply. Katunayan, pwede nyo nang piliin dito yung typhoon o yung kalamidad na nadeklara sa lugar ninyo. So kung ang tanong dyan ay eligible ka ba? Kung sakali naman napiliin mo dito, magkakaroon ng error message sa bandang taas at hindi makakapag-proceed kung qualified ka ba. Pero kung qualified, pwede na mag-proceed sa mga next step. Ano-ano nga ba yung mga qualification? Sinabi na rin dito na dapat nga nakatira ka doon sa lugar na diniklara ng state of calamity. Pero kung sakaling sa ibang lugar ka nakatira pero doon ka nagkatrabaho, pwede din naman. Also, kailangan meron kang 36 monthly contributions. Pwede mo rin yung i-check sa SSS online account mo. Katulad nito, pumunta lang sa dashboard at makikita mo rito kung nakakailang hulog ka na ba. So, more than 36 to. So, pasok na to or na-check niya na isa sa mga requirements. Pero, dapat din tandaan na in the last 12 months o sa nakaraang taon, dapat may 6 na hulog ka sa SSS. Kung sakaling wala, ibig sabihin naka 36 monthly contributions ka nga, pero lumipas na yung mga taon na hindi ka nakakapaghulog, hindi ka qualified. Kailangan kasi active na member. Also, dapat wala kang past due loan sa SSS, hindi pa nakakuha ng final benefit katulad ng disability benefit or retirement benefit, at hindi ka rin 65 years old and above, at wala rin fraud cases na na-record sa SSS account mo. Finally, dapat meron kang SSS online account, which is, eto nga yun. Kasi mula dito, pag kinlik nyo yung loans, calamity loan, doon lang makakapag-proceed or doon lang makakapag-apply ng loan. At tulad ng nasabi ko kanina, ito yung steps, 4 siya. Unang step, pipiliin nyo yung calamity na tumama sa lugar ninyo. Possible by the time na pinapanood mo tong video na to, madagdagan nyo nasa listahan. Depende na rin sa dumating na bagyo or kalamidad dito sa Pilipinas or sa lugar nga ninyo. By the way, kung ang gamit nyo nga pala yung cellphone ninyo, i-tap nyo lang tong 3 lines para mapunta sa loans and then calamity loan. Kapag napili na yung calamity or yung lugar nga, yung loanable amount naman ang i-update ninyo. I-check nyo kung magkano yung pinakamataas or magkano ba yung kailangan ninyo. Dapat pasok siya dito sa pagpipilian. Per account, possible mag-iba yan. Depende na rin sa nahulog mo in the past few months sa SSS. Kapag nakapili na ng amount, makikita nyo rito na kailangan i-check itong undertaking at i-click itong OK. Next naman ay yung disclosure. Sa disclosure, i-accept nyo lang to, pero mas maganda na i-download nyo to. Sample copy lamang ito, pero ito yung pinakahalimbawa niya. Dati nung nag-calamity loan tayo, makikita agad kung magkano ba iuhulog kada buwan o ikakaltas sa sahod ninyo just in case na employed kayo at kailan ba mag-umpisa yung pagkaltas. Para sa mga voluntary members, ito yung umpisa ng buwan na kailangan hulugan yung calamity loan. Also, kahit employed kayo, i-double check nyo sa HR ninyo or sa kumpanya pinagkatrabahuhan ninyo na nakakaltas nga to on time. Para hindi magkaroon ng penalty dahil nga sa late payment dito sa calamity loan. Kapag okay na, check lang and then click next. Step 3, i-review lang yung information dito, makikita yung service fee, yung advance interest, that's why andito yung final amount. So kung magkano man yung pinili ninyong i-loan, hindi iyon yung mismo makukuha nyo sa bank account ninyo. Speaking of bank account, nakapag-enroll na ako dati ng Union Bank dito, that's why dito na matatransfer yung pera. Hindi na kasi nag-i-issue ng cheque ang SSS, instead, yung pera ay itatransfer na lang sa inyo. That's why meron muna dapat kayong disbursement account. Kapag okay na, i-click lang tong confirm and then completed na. Successfully submitted na, hindi pa ito yung pinaka-final step kasi ang final step, yung SSS na mismo yung gagawa. I-approve pa nila to at hihintayin mong matransfer sa bank account mo. After ma-approve, pwedeng umabot ng 2 or 3 to 5 business days para makuha or matransfer nga yung pera dun sa bank account na siya pwede mong i-withdraw. At kung gusto nyo malaman yung status, pwede nyo i-check yung text or email na ma-receive nyo sa SSS. Also, dito sa notification sa bandang taas, pwede nyo i-tap yan at i-click itong loans. Malalaman nyo kung approved na ba at kung kailan ba matatransfer yung pera. At para makapag-enroll nga ng bank account sa SSS para sa loan or kahit sa ibang mga benepisyo na makukuha natin sa kanila, pwede nang mag-enroll at meron kaming ginawang tutorial video tungkol dyan just in case na wala pa kayong bank account. Also, kung sakaling wala pa kayong SSS online account, andito yung updated na proseso kung paano nga ba mag-register online.
pwede nyo nang i-check yung page or channel namin o yung link ay nasa description sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!